これから始まる大レースひしめき合っていななくは天下のサラブレッド4歳馬今日はダービーめでたいなそれが走れ走れ牧場を本命穴馬かき分けて走れ走れ牧場を追いつけ追い越せ引っこ抜けスタートダッシュで手遅れるどこまで行っても離されるここでお前が負けたならおいらの生活ままならぬ走れ走れ走れ牧場を本命穴馬かき分けて走れ走れ走れ牧場を追いつけ追い越せ引っこ抜け走れ走れ走れ走れ走れ牧場を本命穴馬かき分けて走れ走れ走れ走れ走れ牧場を追いつけ追い越せ引っこ抜けNaghahanda na si Makibao para sa karera ng mga 3 taong gulang na kabayo sa Hankuan. Dumating naman si Bobby na dating inete galing sa farm ni Uncle Zhang. Iniisip ni Bobby na dahil sa hindi tamang pagsasanay na binigay ni Uncle Zhang Hu, kaya namatay sa parehong araw ang kabayo niyang si Superjet at ang kabayo ni Kasky na si Volcano. Pag-akyat sa bundok at pinagawa kay Makibao ni Uncle Zhang, kaya nanghina siya dahil sa sobrang pagod. Dahil doon, naghinala na rin si Kasky kay Uncle Zhang. At yun na naging dahilan, kaya nag-away silang dalawa. Huwag mag-alinlangan! Ano? Ano sinabi mo, Kasky? Talagang iniinis mo ako! Ano ka mo? Ulitin mo nga yung sinabi mo! Ang sabi ko sa'yo, ulitin mo yung sinabi mo! Ang sabi ko, ano bang akala nyo sa mga kabayo? Mga makina? Mga laruan na walang buhay? Ano? Ano sinabi mo? Hindi laruan si Makibao na pwede nyong gamitin para lang makakuha ng karangalan at masabi na tama ang ginagawa nyo! Uncle Zhang! Sobra ka! Kung ganun, iniisip mo pala na kaya ako sinasanay ng ganito si Makibao para patunayan sa ibang kakayahan ko bilang isang trainer? Pero tama ang sinabi mo. Oo, hindi nga makina ang laruan ng mga kabayo. Pero hindi rin pwedeng gawing alaga ang mga kabayo. Malupit na mundo ang daigdig ng karera. Si Makibao ay isang kabayong pangarera. At ako ang dapat na magsanay sa kanya. Kung ganon, suko ka na dahil iniisip mong malupit ang ginagawa kong pagsasanay, gano'n ba? Dapat pala hindi ka na pumasok sa pangangarera. At saan nakikita ko sa iyo ngayon, ha? Tumingin ka sa akin. Mukhang nakagawa ka ng desisyon. Gawin mo na kung anong gusto mo. Ang totoo niyan, hindi ko naman sinasabi na huwag niyong sanayin si Makibao. Naisip ko lang na hindi tamang paakitin pa siya sa bundok. At bakit? Ano ba ang tama? Sanayin si Makibao gamit ang pagsasanay gaya ng ginagawa sa ibang mga kabayo? Kung gusto mo talaga makasiguro na siyang mananalo sa karera, kinakailangan muna natin siyang gamitan na mas mahigpit na paraan sa pagsasanay. Ang kaso lang, tumututol talaga ako sa pagsasanay na makakamatay sa kabayo. Pasensya na, hindi ko kayo matutulungan. Sandali lang! Kasky! Huwag kang umalis! Ikaw na lang ang taong pwedeng sumakay kay Makibao! Paano na siya ngayon kung aalis ka? Kapag wala ka, hindi na rin siya makakapagsanay! Ang ibig mo bang sabihin, mas gusto mo pang mamatay sa kamay niya si Makibao? Katulad na lang ng ginawa niya sa kabayo ni Bobby na si Superjet at sa kabayo ko na si Volcano? Ano ka mo? Pero Kasky! Hayaan mo na siya. Total, wala naman pala siyang tiwala sa akin eh. Wala nang saysay na magsanay pa kasama ang ganyang klaseng tao. Mr. Zhang Hu! Kasky! Paano nila nagawa mag-away sa ganito kadelikadong panahon? Ito pa naman ang pinakamahalagang panahon para kay Makibao. Bilisan mo ba? Ayos ko lang, ganyan nga, ganyan, tama! Pagbihira, bakit natalo ako? Malas ko naman, wala tuloy akong pabahay sa mga nainom ko ngayon.
Volcano. Kung hindi sana naging malupit sa kanya si Mr. Zhang, sana nabubuhay pa rin siya hanggang ngayon. Sana hindi siya namatay agad. Naalala ko pa ang karerang yun. Hindi ko alam kung ano talagang nangyari, kung bakit biglang nagbago yung kilos niya. Naapektuhan kaya ang kilos niya ng matinding pagsasanay na binigay sa kanya? Nawalan ako ng malay nung mahulog ako. Wala na akong maalala. Hindi ko maalala kung anong mga nangyari. Ipakita mo sa akin, Volcano, kung ano ang talagang nangyari noon at napilayan ka. Ano ba talaga nangyari, Volcano? Teka, maalala ko nga pala. May isang 3 taong gulang na kabayong nagngangalang Midori Makibaw sasali ngayon sa karera. Sa tingin ko, mukhang mananalo yun eh. Sigurado yun. Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Wala ka pa nabiling kabayo na nanalo. Si Mr. Zhang ang trainer nun. Malupit ang ginagawa nung pagsasanay sa kabayo. Kaya nga raw namatay si Volcano dahil sa ginawa niyang yun. Muli ka, hindi totoo yan. Ang totoo, kay Volcano rin ako pumusta nung karerang yun. At sa harapan ko pa mismo, kitang-kita kung paano siya natumba. At hindi yun kasalanan na nagsasanay sa kanya. Aksidente lang yung nangyaring yun. Aksidente ang nangyaring yun? Yung mga sandaling yun, bigla na lang umihip ang malakas na hangin at may isang piraso ng dyaryo ang nilipad. Huh? Nilipad yung dyaryo? Jaryo? Parang ang may naalala ko. Oo nga. Meron ngang dyaryo na lumipad nun sa may harapan ni Volcano. Pagkatapos, iniwasan namin yung dyaryo. Nagawang iwasan ni Volcano yung dyaryo. Pero kahit naiwasan niya, dumikit naman yun sa may likurang paa niya. Nang dahil doon, nawala ang konsentrasyon niya sa pagtakbo. Nagulo siya eh. Hindi siya mapakali dahil doon sa dyaryo. Ikaw ba naman yung may dyaryo sa paa? At hindi nagtagal, maya-maya, bigla na lang natumba si Volcano. Yun ang dahilan, kaya siya namatay. Ay, talagang nalungkot ako nung gusto doon sa nangyaring yun. Totoo ba yun? Totoo ba lahat yung mga sinabi niyong yun? Ano ba yung ginagawa mo? Ano bang gusto mo? Lumayo ka sa akin! Hindi kami nakikipaglokohan! Huwag mo kaming guluhin! Kung ganun yung pala ang dahilan. Ang ibig sabihin nun, hindi siya nabalian dahil sa ginawang pagsasanay ni Mr. Zhang. Pero ang buong akala ko talaga yun ang dahilan. Ay, nako. Nakakabahan ako sa tuwing nakakakita ako na nagsasanay na kabayo. Ay, mabuti pa maglakad-lakad muna tayo. Saan tayo pupunta? Pumunta tayo sa may hot spring. Sa tingin ko kasi mukhang pagod na talaga si Makibaw eh. Kaya hahayaan natin siya na makabawi-bawi naman siya ng lakas. Ayos yon. Ah, Ha? Yung lalaking yun. teka. Zango, kayo pala. Babi, matagal tayo hindi nagkita. Oh. Mukhang nagsisikap ka talaga ha. Zango. Oh, dito! Sana na ba talaga na Mr. Zhang? Kaya napilayan si Mr. Jet? Ano ba talaga nangyari? Kasalanan ba ni Mr. Zhang kaya napilayan sa Superjet? Ano ba masasabi mo? Sige na! Sino ba may kasalanan? Ano ba nangyari kay Superjet? Magsalita ka! Ikaw pala, Zango. Bakit hindi mo sinunod yung binigay ko instruction sa'yo, Bobby? Ang ibig niyo sabihin, iniisip niyo na ako ang siya nagkamali sa nangyari? Wala naman ako iniisip na ganun. Hindi ako naniniwala sa inyo. Yun ang iniisip niyo. Iniisip niyo ang kasalanan ko. Nagkakamali ka. Hindi ko kasalanan. Hindi ako may kasalanan sa pagkamatay ni Superjet! Yun ang totoo. Hindi ko kasalanan. Si Mr. Zhang ang dahilan kaya ka namatay. Huwag mo ko sisihin. Siya may kasalanan. Sarap maligo sa hot spring. Mr. Sango, halika, dito ka magbabad sa tubig, oh. Siguradong gagana ang pakiramdam mo. Sandali lang, bakit ba parang matamlay ka? Huwag mo sabihin na nahihiya at tagalin niya tuwalya mo, ha? Oh, tacham, guru tacham.
Ang totoo niya, wala talaga nakakaalam kung anong dahilan ng pagkapilay noon ni Superjet. Pero kung ang opinion kong hihingin tungkol sa nangyaring yun, masasabi ko na nasa Inete talaga noon na naging pagkakamali. Noon pa man, alam na ng kapatid ko na nasa binti ang kahinaan ni Superjet. Kaya ang gusto niya, kontrolin muna ni Bobby ang pagtakbo nila sa unang kalahati ng karera hanggang marating nila ang huling diretsong daan. Pero nung marinig ng Superjet ang ingay at hiyawan ng mga manonood, bigla siyang nalito at tumakbo siya ng tumakbo. Si Bobby, yun ang unang pagkakataong lumaban siya para sa malaking premyo. Kaya hindi niya na napigilan si Superjet. At nung napansin niya, nalaman niya na sila na pala ng kabayo niya ang nangunguna at tuloy-tuloy pa rin ang paktakbo nila ng mabilis. Lumabas ang kahinaan ni Superjet sa huling straight line. Natumpas si Superjet, mga kaibigan! Paano yan? Mukhang nabalian yata siya ng buto! Ang binti ang kahinaan ni Superjet dahil sa pagtakbo niya ng napakatulid. Kaya nabalian siya at yun na ang dahilan ng kamatayan niya. Sarili ko lang opinion tong sinasabi ko tungkol sa nangyari sa kanya. Ayaw tanggapin ni Bobby na kasalanan niya nangyari. Kaya ibinuntun niya ang sisi sa kapatid ko. Tapos noon, iniwan na niya ang kwadra. Pero hindi tipo ng kapatid ko magpasa ng sisi sa ibang tao. Kahit na anong sabihin ng iba tungkol sa kanya, hindi niya yung sinasagot. At hindi siya nagsalita ng kahit na ano laban kay Bobby. Iniisip pa rin niya ang kinabukasan ni Bobby, kaya inako niya na lang ang lahat ng sisi. Sa totoo lang, alam mo, napakabuting tao ng kapatid kong yun. Mr. Zang! Mr. Zang, ang gegot ko talaga. Nagawa kong paniwalaan yun. Pinaniwalaan ko pa si Bobby na sarili lang ang pinoprotektahan. Hindi ko pinaniwalaan yung taong buo ang loob na tagapin ang lahat ng sisi na wala namang sinasabi. Hindi ko akalain na ganun pala kalaki ang pagpapalaga niya sa mga kabayo. Makibaw, Mataro. Sabihin niyo sa akin, kayong dalawa. Iniisip niyo rin ba na mali ang paraan na ginagamit ko sa pagsasanay? Ha? Alam niyo ba kung ilang kabayo na lang ang nandun ngayon sa kwadra na sinasanay ko? 3 lang kung kasama ka, Makibaw. 3 lang. Pagkatapos, yung 2 kabayo, malapit na rin magretiro. Sa totoo lang, hindi ako nakakakuha ng karangalan at hindi rin ako makapasok sa pangangarera. Susubukan ko muna. Hindi kilala ang pinanggalingan niya. Pero kung itutuloy niya pagsasanay niya, naniniwala akong pwede siyang manalo ng malaking premyo. Kung masisiguro mo na mananalo ang kabayo ko sa karera, baka sakaling maniwala ako na pwede nga siyang manalo ng malaking premyo. Pero wala namang kasiguruhan pagdating sa karera. Kaya nga hindi tayo pwedeng sumugal. Kasi kapag napilayan ng isang kabayo, mas malaking problema yon. At saka ayoko mapahiya sa malaking kahihiyan yon. Nakakahiyang matalo na kulelat ang kabayo mo. Kung matatalo rin lang ako sa malaking karera, mabuti pa sumali na lang ako sa maliliit na karera at kumita ng maliit na halaga. Ano bang klase may-ari ng kabayo ka? Wala kang kwenta! At sa huli, nagreklamo pa rin siya na malupit ang ginagawa kong pagsasanay. Sana basta maayos ang kabayo. Makontento ka na ron kahit hindi pa siya nanalo. Ako, gusto ko lang naman manalo ang kabayo sa bawat karera nila eh. At ang gusto ko lang naman kasi, makapagpakita mga kabayo na maganda resulta para matuwa yung mga tagahanga nila. Limot ko na kung paano tratuhin ang kabayo na may pagmamahal. Kaya kahit sabihing masama ako, pamamaraan ko pa rin ang gagamitin ko sa pagsasanay. Yun ang paraan ko para mapilitang magpursige ang sinasanay kong kabayo. Wala akong kakayang gumamit ng scientificong pamamaraan sa pagsasanay kagaya na ginagawa sa ibang farm. Ang isang bagay lang na magagawa ko, ang gamitin ang sarili kong pamamaraan para mahasa na mabuti ang mga kabayo. Dapat magkaroon ka rin ng tiwala sa sarili. Kahit na paano, yun na ipakita mo. Ako at si Makibaw, naniniwala kami sa'yo. Tuloy mo lang yung pamamaraan mo sa pagsasanay. Oo, tama si Bossing. Gusto ko akong maging pinakamagaling na kabayong pangarera. At para mangyari yun, kinakailangan na sanayin niyo ako. Yung nangyari sa kabayo ni Bobby na si Superjet, wala sino man na nakakaalam kung anong totoong dahilan sa pagkapilay niya.
Pero baka nga tama si Bobby. Siguro, hindi siya mapipilayan kung hindi ko siya binigyan ng ganong kabigat na pagsasanay. Pero kahit ganun ang nangyari kay Volcano at Superjet, pareho silang naging kabayang pangarera na nagawang lumaban para sa malaking premyo at dahil yun sa pagsasanay na ginawa nyo. Magsisikap ako na gusto at gagawin ko ang lahat na makakaya ko para manalo ako kay Cascade. At para maabot ko ang pangarap kong yon, gusto ko sanang bigyan niyo ako ng mas mahirap na pagsasanay, Mr. Yang. Ano ka mo? Kung mananatili ka sa akin, Makibaho, at kung magpapasya ako na gawin yun, baka lalo lang ako maging masamang trainer. Gugustuhin mo pa bang sumama sa akin, Makibaho? Oho, Mr. Yang! Maraming salamat sa'yo, Makibaho. Hindi ko pala ako nakabawan sa tubig, ah. Sino lolokohin mo? Hindi ka nga lumulublob dito sa tubig. Nakahanda at buo talaga ang plano ni Mr. Zhang. At si Makibaho desidido talaga siyang maging mahusay. Si Kasky ba yun? Ha? Hindi ko kaya pantayan ang hangarin niyo. Ang malasakit niya para sa mga kabayo at pagpapursige niya para sa karera. Patawarin niyo sana ako. Casky, ikaw pala! Inamin ko kasalanan ko. Mr. Zhang, sana mapatawad niyo ako sa lahat ng nasabi ko. Payagan niyo sana ako makasakay kay Makibaho. Ang ibig mong sabihin, bumabalik ka na? Oo, umaasa ako itutuloy niyo na ang mahigpit na pagsasanay sa akin. Ha? Sige, Kasky. Maraming salamat. Mabutit na iintindihan mo na ako. Salamat naman. Mr. Zhang! Pambihira naman itong mga to. Tumigil na nga kayo. Tumataas tuloy yung tubig eh. Umaalat pa. Huwag na kayo umiyak. Mamaya na! Gising na! Ano pang hinihintay mo? Bumangon ka na! Kahit ano mangyari, kailangan makabot ka sa finish line bago sumikat ang araw. Naintindihan mo ba sinasabi ko, ha? Pagbabagal-bagal ka, parurusahan kita. Ay, bumalik na naman yung dating ugali niya. Ayo, sige na, Makibaho. Ayusin mo, ha? Para naman ang dali lang gawin nun. Napakahirap kayong umakit sa burol. Huwag ka na magsalita. Gamitin mo na lang ang lakas mo sa pagtakbo. Sige, pagbutihin mo, Makibaho! Sige na nga, kaya na. Bibilisan ko ang pagtakbo ko. Tiyuti na nagliliwanag ang kalangitan. Ha? Ang tunog na yun! Mukhang paparating na sila. Eh. Mga yan talaga. Mabuti naman nakarating sila rito bago sumikat ang araw. Maristaw! Nataro! Nagawa niya! Ayaw sa Ang galing talaga! Nagawa niya! Nagawa mo! Sa wakas! Alam ko naman kaya mo gawin yun eh. Tama lang ang pagdating niyo. Ha? Wow! Tignan niyo, ang ganda naman. Kitang-kita pala ang buong Hancon sa lugar na to. Okay, ayos na, Makibaho. Ituloy-tuloy na lang natin to hanggang sa maipanalo natin ang karera mo dito sa Hanquan. O sige, walang problema, bossing. Sandali. Para makasiguro tayo mananalo ka, kailangan mo tumakbo ulit. Anong sabi niyo? Tatakbo na naman uli ako. Ang sama niyo naman. Ano sabi niyo? Wala na maraming daldal, takbo na! Ano ka ba? Nakakatakot ang itsura ng Mr. Lang! Simula sa mga sandaling ito, kailangan na namin magtulungan hanggang sa makamit namin ang tagumpay. Pero sa ngayon, nagsisimula nang sumama ang panahon at dumidilim na sa paligid ng Mount Hanquan. Ang makapal na ulap na may kasamang ulan na magdadala kay Makibaho at sa iba pa sa isang malaimpyernong sitwasyon. Sa mga oras na yon, wala kaming kaalam-alam sa mga mangyayari. 馬並みなのねあなたとっても馬並みなのね私は鳥太い太いというのなら見せてやろうか肝っ玉硬い硬いと言われてる親父写りの石頭汚れ
並なのね